we gather here together in thy presence, God our Father, we invoke your Holy Spirit to come in, that your name be blessed forever through your word that has the power. May our worship by your grace comes from within. We lift our voice in adoration to celebrate your great salvation and exalt your holy name, our God and King. It's your love that brings us closer and teaches us to love each other. And that's the reason we, your children, like to sing songs of praise to God the Father, to Jesus Christ, our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us, we can share. Our Father, blessed be your name. Your kingdom come, your will be done. Father, you're always the same, who was and is to come. Songs of praise to God the Father, to Jesus Christ, our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us, we can share. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, praise to the Three in One. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, praise to the Three in One. Magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga, tanghali at hapon naman sa ating mga kapatid at mga kaibigan na nasa iba't ibang bahagi ng mundo. Kayo po ay aming malugod na tinatanggap dito sa ating programang Discover the Power of God's Grace, kung saan ay ating matutuklasan ang walang hanggang ebanghelyo ng ating Panginoon. At dito ay magbibigay sa atin ng malapitang relasyon sa ating manlalalang, sa ating tagapagligtas, sa ating kaibigan, at sa ating darating na hari, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Sa gabing ito ay kasama ko ang aking partner, Pastor Epi Villaruel, upang siya ang maglahad ng isang napakahalagang mensahe o paksa sa gabing ito na may kinalaman po sa sanctuary message.
Pastor. Hi mga kapatid, mga kaklase, mga anak ng Diyos. Magandang oras kasi iba-iba yung oras natin. Pero sa ngayon, gabi dyan sa Pilipinas, kaya magandang gabi sa Pilipinas. Kayong lahat ay aking binabati ng masigla, mainit, masayang at magpapalang gabi dyan sa inyong lahat sa ating pag-aaral, pagkain sa tinapay ng buhay sa magitan ng presensya ng Banal na Espiritu. Thank you, Part Rafi. Magandang gabi din sa inyo at sa ating kapatid dyan, aking inaanak, si Rico at ang ating isa partner, si Partrani. Nandito Partrani, happy birthday sa ating partner dyan sa'yo. Thank you po, Purihin ang Panginoon, Pastor. magkasama tayo ngayon. Oo. Okay, ikaw ngayon ang babati pagkatapos ko sa ating mga kaklase. Thank you, Partrafi. Balik sa'yo. Thank you, Pastor. At ngayon ay tamang-tama yung kanyang pasok. Bibigyan natin din siya ng pagkakataon, si Part Ronnie, para kayo ay ating kanyang welcome at batiin dito sa ating programa. Part Ronnie. Ayan, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. At din sa ating po mga kaibigan na nandyan po sa kabilang panig ng daigdig. Anong oras mo po ang sa inyo pong kinaroon, kami po ay nagagalak na kayo po ay pong makasama sa gabi ito. At kami po ay nagpapasalamat na kayo po ay nasa mabuting kalagayan sa mga oras na ito. Maraming salamat, Padre Rafi. Thank you, Part Ronnie. At muli ay aking pong hinihimok at hinihikayat ang ating mga minamahal na tagapakinig, mga kaibigan at mga kapatid na inyo pong pusuan itong ating programa, inyo pong i-like at higit sa lahat inyo pong i-share ito sa inyong mga timeline, sa inyong mga group chats, sa inyong mga chat room upang sa ganon ang inyong mga kaibigan, mga kamag-anak, mga mahal sa buhay ay magkaroon din ng pagkakataon na marinig ang mensahe ng Panginoon, maging daan upang sila rin ay tumanggap sa ating Panginoon bilang kanilang personal na tagapagligtas. Kung meron po kayong mga reflections, mga comments sa ating topic o sa mga nagdaang topic, feel free po. Ito po inyong sulat dyan sa ating chat box. Ganun din yung may mga prayer requests. At hindi ko na patatagalin pa. Akin ang inanyayahan si Part Ronnie na siya yung manguna para sa ating pambugad na panalangin sa ating pag-aaral sa gabi ito. Ayan, tayo po yung sa mandaling manalangin, mga kapatid. Ilagay natin ating pong presensya sa presensya ng Banal na Espiritu sa ating pong Panginoon. Kaya naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, dahil sa buong maghapon, kami po inyong ginagbayan, inyong iningatan, at muli kami pinagkalooban ng magandang panahon, magandang pagkakataon. Ang Banal na Espiritu ang siyang nagkaloob ng inspirasyon sa bawat sa amin upang sa muli kami po ay mag-aral ng iyong banal na salita. At amin pong hinihiling, Panginoon, sa oras na ito naway buksan na iyong pangunawa, buksan na iyong puso, upang sa gawin, Panginoon, hindi lamang ito dumaan sa aming pong mga pakinig, pagkos ito'y tumimo ng malalim sa aming puso at isipan, at ganun din magkaroon na ito ng kapangyarihan sa aming buhay, mabago aming mga puso, at ganun din maihayag namin ang katotohanan nais yung kapatid din sa bawat sa amin. Sa mga tao na siya ay po nakakasalamuha ang aming pong mapakinggan, mapag-aralan sa gabi ito. Muli, aming pong nihiling ang presensya ng Banal na Espiritu, at ganoon din tulungan namin pong mga aming pong tagapanglas, pagpe, sa kanya pong pagbabahagi, Panginoon, kayo po ang siyang bigay ng karunungan at katalinuhan sa kanya at maihayag ang katotohanan na nais nito na inyong ipapatid na bawat sa amin. At hindi ang kanyang sarili ang siyang may taas, pagkot kayo lamang, Panginoon. Maraming salamat po sa katugunan namin kinatulangin, sa pagpatawad ng pagkukulang at pagkakasala. Ang lahat po ito ay aming dinudulog, hindi sa aming karapatan, kundi alaala sa matamis at makapangyarihang pangalan ng bugtong na anak, ang aming pong Panginoon Kristo. Amen. Amen. Maraming salamat, Part Ronnie. Ang paksa na ating pag-aaralan sa gabi ito, sa oras na ito ay The Sanctuary Message. At ngayon ay bibigay ko na ang pagkakataon para kay Pastor Epi upang kanyang ilahad itong napakahalagang pag-aaral sa gabi ito. Amen. Thank you, Part Rafi. Purihin ang Panginoon na tayo ay sama-sama ngayon gabi at magandang panahon, maganda yung ating network. By the grace of God, maganda rin yung ating magiging linya ng internet. Ngayong gabi, bahagi ng ating series, Discover the Power of God's Christ. Nandito na tayo ngayon sa loob ng
experience the power of God's grace, papasok tayo ngayon ng um, prophecies in the light of the everlasting gospel. Yung pinakaugat ng lahat ng mga prophecies ay yung mensahe ng ebanghelyo. Ngayon, ang ebanghelyong ito, tinatawag na everlasting gospel, ito lang siyang platform, ito lang siyang iisang pamamaraan kung paano iligtas ng Diyos ang tao mula sa kasalanan at kamatayan sa magitan ng kanyang pag-ibig. Ngayon, ang magiging tanong ng mga tao at nagkakaroon ng confusion, paano iniligtas ng Diyos ang tao doon sa Old Testament na wala pang cross ni Jesus? So, ang understanding ng karamihan at tinuturo din nila sa magitan ng pagtupad ng utos ni Moises. So, yun ang mainstream mindset ng ating mga kapatiran, mga iba't ibang mga Christians. So itong topic natin ngayon, ang mensahe ng sanctuaryo, titingnan natin ano tong sanctuaryo at ano yung mensahe dito. Ito yung sanctuary message. This is the gospel in the Old Testament. Marami pa rin pabasa ng Hebrews chapter 4, verse 2. Mga Hebreo 4, versikulo 2. Diyan ang key verse natin. Yan yung tinatawag natin na anchor verse. Yan yung magiging angkla na verse natin. Ayan, sa mga Hebreyo, Kapitulo 4, ang talata ay 2, sabi rito, sapagkat dumating sa atin ang magandang balita, gaya rin naman sa kanila. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang pangangaral na narinig nila. Bakit Sapagkat daw? hindi sila naging kalakip sa pamagitan ng pananampalataya ng mga taong nakarinig. Okay. Salamat. Talagang purihin ng Panginoon. Thank you na, Rico. Nandito sa labas, Kung mapapansin natin, yung sinasabi ni Pablo, itong Hebreo, pagkaralan natin ito, na isinulat ito ni Pablo sa mga Hudyo na naging Kristiyano. At nasa panganib ng tinatawag na babalik na naman sila doon sa mga rituals, mga services doon sa sanctuary services kasi nagdududa sila baka mamaya walang kaligtasan dito. Ngayon papansinin natin doon sa sinabi ni Pablo dito sa verse 2, yung sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabuting balita. Sino yung tayo'y? Yung tayo dito na sabi ni Pablo, siya at yung mga na-convert na mga Hudyo, mga kababayan at karelihiyon niya, na sila daw ay pinangaralan ng mabuting balita. Okay yon kasi nandiyan na sila ng panahon ni Jesus. Ngayon, ang kasunod nito ay gaya rin naman nila. Oo. Sino yung tinutukoy John part na nila? Mga Gentiles. Gentiles. Yung sila dito Gentiles. ay yung mga Israelites na lumabas doon sa Egypt. Okay, yung tinatawag nilang our fathers, yung mga ninuno. Kaya lang hindi naging pakipakinabang sa kanila yung salita. Anong salita dito? Yung mensahe ng ebanghelyo. Bakit? Kasi ito hindi nila narinig nila, nakita nila, pero hindi nila sinampalatayanan. So, Part Rafi, ano yung mensahe ng ebanghelyo doon sa Old Testament na pinakita ng Diyos sa kanila? Dito sa sanctuary. Yung lahat ng mga services doon. So, ang gagawin natin mga kapatid sa ating mga classmates ngayon, introductory lang muna itong sanctuary kasi isang mabigat na topic ito na tayo as a church, as an Adventist, SDA, Seventh-day Adventist, meron tayong claim na isa ito sa ating contribution sa Christian faith. Pero mga kapatid, ang malungkot, as much as totoo yan,
negative ang dating ng mga tao, no? So, ang pag-aaral natin ngayong gabi ay introduction ng mensahe ng sanctuaryo. Ito yung yung sanctuaryo na pinagawa ng Diyos doon kay Moises sa ilang, ito yung anino at yung katuparan at katapusan ng plano o kasaysayan ng kaligtasan. Kaya maliwanag, thank you Part Rafi, yung Hebrews chapter 4 verse 2. Sa mga klase natin, pag may chance kayo, basahin din nyo yung Hebrews. Kasi merong transition dyan mula sa literal papunta sa katotohanan. From type to the fulfillment and reality of the plan of salvation. Yan ang Book of Hebrews. Nandyan lahat ang terminology, sanctuary terminologies. Kaya yung mga tao, na mga kapatid natin, sinatawag kong kapatid Partrapi at Partrani kasi kapatid talaga natin sila. Although hindi tayo magkapananampalataya sa lahat ng bagay, kasi lahat tayo ay lumalago. Ayaw nila sa Old Testament kasi wala na daw yon. Kay Moises yon. Sa nandito na tayo sa New. Product ito, resulta ito ng doktrina ng dispensation. Yung doktrina ng dispensation, sa Old Testament, ang kaligtasan, sundin yung utos ni Moises, yun ang utos ng Diyos, sa kamaligtas. Kaya lang walang naligtas doon sa Old Testament sa magitan ng pagsunod. Tapos, nung dumating si Jesus, salvation by grace na tayo. Ngayon, wala na si Jesus ngayon. Katulong na ngayon yung banal na Espiritu, yung Holy Spirit. Naging co-redeemer na siya ngayon. Kailangan mas slain of the Holy Spirit ka muna. Speaking in tongues ka. Doon ka lang ililigtas ng Diyos ngayon. Yan mga kapatid, ay ang tunog, ang dating ay parang totoo, pero hindi yan totoo. Dahil iisa lang ang pamamaraan ng Diyos sa pagligtas ng tao mula kay Adan hanggang sa huling batang ipapanganak bago dumating ang ating Panginoon Hesus. Kaya lang malungkot Part Rafi pag manganak yung babae bago dumating kasi magkakaroon ng paghihirap, pero bahala na ang Panginoon sa atin yan. Ang point ko dito mga kapatid, iisa lang talaga ang everlasting gospel. So dito sa sanctuary, message, pag-aaralan natin, ang ipipresent dito, ang panukala ng kaligtasan mula umpisa hanggang katapusan. So para tayo nagko-closing na dito, Part Rafi, no? Parang concluding na. Kasi hahati-hatiin natin ito para hindi masyado Binood mo na. Ha? Ano part? In-outline mo na. Oo, in-outline ko na para Binood mo. dapat ma-excite yung ating mga kapatid. So mga kapatid, dahil naman hindi naman tayo lahat siguro nakakapag-share ng ganito, sa magitan lang ng Facebook, i-share nyo lang ito. Ano? At ipagpasakop natin sa banal na espiritu itong ating gawain. Tuloy-tuloy itong ating gawain in the name of Jesus Christ. Ano? Kung minsan may problema tayo mga internet o ano, ay natural lang yan. Basta tuloy-tuloy tayo hanggang pagdating na ating Panginoon. So ngayon, titingnan natin, yan yung pinaka-background natin, yung sanctuary doon sa ilang. Itong pagpagawa ng Panginoon ng sanctuary doon kay Moises, na binanggit ko kanina, siya yung anino, siya yung master model plan of redemption. Ipinapahayag o ipinahayag doon mula umpisa hanggang sa katapusan yung panukala ng kaligtasan doon kay Kristo. Okay mga kapatid, dadahan-dahan na natin ito para hindi tayo mabulunan espiritual. Kasi kumisan maganda yung message pero hindi natin masyado ma-pick up. So it really takes the grace of God and the power of the Holy Spirit. Okay, so ngayon, sa kabila ng totoo, na meron tayong mensahe ng sanctuaryo, meron dalawang malaking problema. As much as unique ang doktrina ito, napakaganda nito, ibang-iba talaga, ibang klase ang dating ng mensaheng ito. Negative ang dating sa ating mga kapatid na ibang Kristiyano sa karamihan. Pangalawa,
ang atake ng mensaheng ito hindi lamang sa labas. Dati sa labas ang atake. Ngayon nandito na sa loob ng church natin. Sasabihin nyo, Kuya Epi, paano inaatake naman itong doctrine ng sanctuary? Eh, mahal nga natin ito at ito nga yung isa sa mga contributions natin. Ang pag-atake dito sa loob, excuse me, ay yung hindi na natin ito pinag-aaralan. Ang nangyari nito, Patrapi at Patrani, para itong sanctuary, para siyang isa lang sa mga subjects. Hindi siya mismo yung subject. Pero kung tutuusin natin yung ating theme song ngayon sa General Conference na laging kinakanta natin lalo na dyan sa Pilipinas, grounded in the Bible, focused on the mission. Ito yung theme ng Bible, the sanctuary message, salvation in Jesus Christ. Tsaka yung mission natin is to bring the message. Alam niyo mga kapatid, kahapon nag-attend ako ng sa Chip J Ministry. Babanggitin ko dito para pag mayroon tayong mga taga Chip J na maka-attend dito. Araw-araw sila, 4 o'clock in the morning dyan sa Philippines, pero iba-iba yung mga tao. May Japan, may Australia, may dito sa Amerika. Mga 20 to 24 sila, araw-araw yan. Pero, hindi lang 4 o'clock in the morning. Ngayon, nabanggit nga doon na yung sa grounded in the Bible, focused on the mission, ay karamihan ng ating mga presentations ngayon. Si Sakeo yung topic kahapon, si Sakeo. Pansin natin si Sakeo, si Jesus yung nag-invite sa kanya doon sa bahay. Bahay mismo ni Sakeo, pinuntahan niya. At na-converse si Sakeo. Ang reaction ni Sakeo, kung meron man siyang dinaya, ibabalik niya ng doble. Ano? Tapos, yung kanyang mga kinalimbat, dodoblehin niya ng 4. So, ano matitira kay Sakeo? Wala. Ngayon, mawala man lahat kay Sakeo, basta nandiyan si Jesus, kumpleto na siya. Pero ang ibig ko sabihin mga kapatid, kung tama ang understanding ng mensahe ng salvation, hindi problema yung stewardship. Pero pag pinokos natin yung stewardship, sa background lang ng gospel, baliktad. Dapat gospel ang presentation, ang bunga nito, faithful stewards ang magiging bunga nito sa bayan ng Diyos. Pero iba-iba kasi ang approach, kaya yun lang ang main thing na dapat by the grace of God merong tamang pag-unawa ang bayan ng Diyos sa mensahe ng kaligtasan upang maging tama yung karanasan at tama yung practice araw-araw ng ating pamumuhay. So ngayon, dahil dito sa dalawang problemang ito, mga kapatid, anong gagawin natin dito? Tayo ba ay nakikinig lamang? Tumanggap lamang ng turo ng tao? Ang tawag ni Peter nito, cunningly devised fable, haka-haka, kwento-kwento ng tao. 1 Peter chapter 1 verse 16. Ang sagot dyan mga kapatid ay malaking hindi. Totoo ito. So sana naging problema. Ang problema, yung ating approach. Nagkaroon tayo ng traditional approach na yung sinabi ko kanina na under attack, hindi na natin masyado sinasaliksik ito. Para tayo nakatagpo ng gold or diamond na hindi na natin pinalish. So mga kapatid, pag may chance kayo, patuloy natin pag-aralan itong sanctuary. So magkakaroon tayo ng another 3 parts na naman dito sa sanctuary message nito. 3 parts. So ngayon nandito tayo, mag-uumpisa tayo introduction nito para meron tayong magandang foundation sa sanctuary message. Okay? Ngayon, titingnan natin part Rafi or part Rani, kung sinong ready dyan sa inyo. Mga awit, chapter 77. Actually, wala namang chapter ito eh. Basta mga awit lang. So dito, awit siya.
sa English, pag maggamit pala tayo ng word ng yung chapter ng Psalms, hindi natin sabihin Psalms 23 o Psalms 77. Psalm lang siya, Psalm 77, awit. Yung buong libro, yun ang mga awit. Pero pagdating nun sa chapter, awit lang siya. So buksan natin yung awit 77 verse 13. Contextual tayo. Sinong available sa atin ngayon? Mga awit, Okay. Psalm Ah. 27 verse 13 muna tayo. 13. Sabi po Ah. dito, ang iyong daan, O Diyos, ay banal. Sinang Diyos ang dakila na gaya ng aming Diyos? Oo. Partrapi, anong version mo? Thank you, Partrani. Ang iyong daan, O Diyos. Ay banal. No. Yung version na nandito sa ano natin, sa screen. Partrapi. Kita mo yung screen natin? Ang sabi dyan, ang Ang iyong iyong daan. daan, Sige. Go ahead. Sige, Bart. ang iyong daan, O Diyos, ay nasa sanktuaryo. Sino Oo. ang dakilang Diyos na gaya ng Diyos? Yan. So, ang daan daw ng Diyos ay nasa sanktuaryo. Sino yung dakilang Diyos na gaya ng Diyos? Ang tanong dito, Partrani, sa Partrapi, ano yung daan ng Diyos? Daan ng ano? Pwedeng patuloy tayo sa verse 15 para maintindihan natin kung ano yung daan na yun. Verse 15. Verse 15. Ah, Iyong tinubos ng kamay mo ang iyong bayan, ang mga anak ni Jacob at ng Jose. so dito sa verse 15, meron tayong idea anong daan ang tinutukoy ni David dito sa verse 13. Daan ng ano? Sa verse 15. Kaligtasan. Daan ng katubusan o kaligtasan. Ganda dito, no? Partrani? Apo. So yung daan ng Diyos tungo sa pagliligtas at pagtubos nandito sa sanktuaryo. Kaya napakahalaga, malungkot mga kapatid kasi kahit gaano mag-attend tayo ng mga worship sa mga iba, yung makikinig lang tayo sa mga comments, mas marami yung comment yung sa Bisaya magtaringuha, manlimbasog sa Tagalog ay maningkamot. Ano ba sa Tagalog yung magsumikap? Di ba may kanta tayo na pagsikapan mong ano yung kanta na pagsikapan mo kaagad? Umpisa pa lang ng opening night pa lang ang appeal song natin ginagamit na pagsikapan mo na makapasok. Lumapit sa kanya. O lumapit sa kanya. May line doon na pagsikapan mo. Mga kapatid, sa lahat ng mga kapakinig nito, pakipaabot nito. Anumang gagawin ng laman at dugo sa kanyang sariling pagsisikap, hindi talaga ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. Maliwanag ang Romans chapter 8, verse 6 dito. Flesh and blood will not inherit the kingdom of God. Kaya kailangan mamatay ito dun sa cross. At dahil wala tayo dun sa cross nung nangyari, tinatanggap natin ito sa magitan ng pananampalataya. Yan ang katotohanan ng bautismo. Kaya inililibing yung kandidato, ililibing sa tubig ng bautismo. Para yon ang nagbibigay ng ugnayan sa kamatayan ni Kristo dun sa cross, inuugnay natin yung sarili natin. Ano? So hindi ito sa pamamagitan ng pagsikap. Kung hindi sa mamamaraan ng Diyos ng kanyang biyaya, ibinigay ang kanyang bugtong na anak at sa pamamagitan ng lahat ng gawain ng ating Panginoon Jesus nung nandito siya sa lupa, tumutukoy at gumanap sa kaligtasan ng lahat ng tao. So may idea na kagad tayo na ang daan ng Diyos, pamamaraan ng Diyos na nasa sanktuaryo ay daan o pamamaraan ng pagtubos. Okay? So, sana by the grace of God, para hindi na umiikot-ikot yung ating pag-worship, pagsamba, pagturo dyan sa pulpito na kumisan aabutin doon sa punto na habang nakikinig yung mga tao, Partrapi at Partrani, ano? Mga classmates dyan, habang nakikinig ka, nag-iisip ka, paano kaya ako? Yung iba, maganda yung nakikita mo sa mga testimonies nila, parang qualified na sila ng langit.
Pero ikaw na nakikinig, hindi ko alam kung makaka-relate kayo dito. Ikaw na nakikinig, tinatanong mo sa sarili ko, bakit hindi nangyayari sa akin ito? Para yung mission spotlight natin tuwing Sabado, napakaganda ng story. Pero sa sariling church natin, parang walang nangyayari ng ganun. Bakit kaya? So ganun mga kapatid, no? Kaya mag-iingat tayo sa ating mga gawain. Okay, ngayon, babasahin ko ito mga kapatid. Si Ellen White ito, warning niya ito in the context of the sanctuary message. Para malaman natin, yung sinasabi ko kanina na atake sa loob ng iglesia, paano ito inaatake? Yung hindi without touching it, without studying it, yung sanctuary. Nung Sabado, yung Sabbath School lesson, di ba maganda? Maganda naman lagi yung Sabbath School lesson. Laging pag tumayo yung presider, sana meron tayong oras. Ilang taong ko na naririnig niya sanang meron tayong oras. Pero hindi talaga natin binibigyan o huli na pinaglalaanan ng oras. Tingnan natin to kung anong sabi dito ng lingkod ng Diyos. The enemy of God, siyempre si Satanas yan, and man, is not willing that this truth, ano itong T-H-I-S, Portrani, di ba? Singular yan? Hindi yan T-H-E-S-E. Itong katotohanan ito, anong katotohanan ito? Katotohanan ng sanctuary sa context ito na sinulat niya tungkol sa sanctuary. This truth should be clearly presented. Ayaw ng kaawayan. Dahil alam niya na pag ito ay tinanggap ng bayan ng Diyos, ng kanyang sariling tao, ng kabuuhan, yung kapangyarihan ng kaaway ay mababasag. Hindi niya pwedeng kontrolin yung mga isipan ng tao upang magduda at hindi sumampalataya, at ang kadiliman, siya ang magbubuo sa karanasan ng mga taong tumatanggap na sila ay anak ng Diyos. Ngayon, si Satanas bilang kaaway, mananagumpay sa kanila ng mga tukso, ng kanyang mga tukso. Paano mananagumpay yung kaaway sa tukso ni Satanas? Pag hindi natin naunawaan ng buo ang katotohanan ng sanktuaryo, mga kapatid. Tuloy natin ha. Unless divine power is brought into the experience of the people of God. Divine power, ano yung power ni Lord? Nadadala sa karanasan ng tao, ng Diyos, ng bayan ng Diyos. The understanding of the pure, unadulterated, non-commercialized gospel. Patrani, huwag tayong magmayabang sa sarili natin. Pero pwede talaga natin sasabihin ito ang ating presentation that it is not commercialized. Hindi tayo na-monetize dito. Pero, kaya marami tayong mga kamanggagawa sa iba-ibang platform, iba-ibang mga program. Pero hindi tayo, mga kapatid, it really takes the grace of God and the power of the Holy Spirit. So ngayon, false theories and erroneous ideas will take minds captive. Si Kristo at ang kanyang katwiran ay mawawala na sa kanilang karanasan. Karanasan nino ng marami. Grabe, no? So if Satan can pervert or veil the truth of the sanctuary, he can control the mind. Christ and his righteousness will be dropped out of the experience of many, and their faith will be without power or life. Kaya maraming mga kapatid natin na takot sa persecution at Sunday law. Kasi wala sa mind dito eh. So, yun ang malungkot mga kapatid. Yung mas pinofocus natin yung mind natin, yung wala sa Bible, pero yung nasa Bible, hindi natin binibigyan ng time. Okay, kaya dito tayo sa introduction, tingnan natin, no? Psalm 77, 13 and 14. Doon sa sanctuaryo, meron tayong diagram dito. Makikita niyo naman,
Tsaka hindi lahat ng sa sanctuary ay, ito kinuha natin yung idea nito ng sanctuary, yung positioning, kinuha natin sa Hebrew Bible Library. Hindi siya pwedeng kahit saan lang yung ibang mga picture dyan, yung altar of burnt offering dito sa gilid, kung saan saan lang siya nakalagay. So pag may chance kayo, pag-aralan nyo yung positioning ng sanctuary tsaka yung mga furnitures, kasi diyan nakalinyada kung anong gagawin ni Jesus sa pagliligtas sa atin. So by numbers, kita naman natin yung by numbers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Number 1, altar of burnt offering, diyan sinusunog yung lahat ng handog mula sa tupa at sa mga kalapati at kung ano diyan susunugin. Okay, number 2, yung may tubig, the bronze laver, may tubig, huhugas ng kamay at paa yung saserdote bago siya papasok dito sa templo. Okay, sa tent. Ngayon, pagpasok niya number 3, dadaan siya diyan sa tabing. Yung tabing na yan, mga kapatid, hindi siya hinahatak pa kaliwat kanan. Yan ay kukunin mula sa ilalim, mabigat yan. Mula sa ilalim, bubuhatin pataas. Meaning, pagpasok mo sa Panginoon, meron ka talagang respeto sa pagluhod. Okay, number 4, the table of showbread. Diyan kumukuha ng pagkain ng tinapay ang saserdote, yung paring nangangasiwa. Tingnan nyo kung saan bahagi yung tinapay. Yung table of showbread, saan bahagi ng compass? Nandun siya sa north. Di ba? Kaya yung prayer ni David, thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Pag laging nasa north, laging kaawayan. Yung king of the north, Satan, kaawayan. Yung north ng bayan ng Diyos, laging nandiyan yan sa kaaway, bibigyan ng tinapay. Love your enemy. Grabe, no? Oh. Number 5, the lampstand. Yung ilaw doon sa loob ng sanctuary, kasi madilim yun eh. Sa loob ng tent, yun ang nagbibigay ng ilaw doon. Number 6, altar of incense. Diyan pinipresent yung tinatawag niya na insenso. Ano? Yan ang bibigay ng pabango kasi yung langsa ng dugo. Maraming dugo na linalagay doon sa tabing kaya mabaho. Yung insenso, yan ang nagtitimpla. So pagpasok mo doon, mabangong mabango. Grabe, no? Na kahit gaano kasama yung prayer natin, hindi naman tayo marunong mag-pray. Through the Holy Spirit, tinatranslate ng Holy Spirit, it becomes a sweet smelling savor sa presensya ng Panginoon. Grabe, no? Dito sa 7, ito yung naghahati ng holy place tsaka most holy place. Ito yung inner veil. Yan yung tabing. Makapal din yan. 4 inches thick. Siya yung maghahati ng holy place tsaka most holy place. Yung number 8, yan yung Ark of the Covenant. Yan ang nagre-represent talaga ng pinaka-presensya ng Panginoon. Okay? So yan yung furnitures. Ngayon, doon sa Old Testament, introduction pa ito mga kapatid, no? Doon sa Old Testament, ito yung masterpiece ng Panginoon kung paano niya i-communicate, paano niya ipaabot yung mensahe ng mabuting balita doon sa mga Israelites na kanyang pinalaya sa kamay ni Parao, pagiging alipin sa lupa ng Ehipto. Ang tindi mga kapatid, yun lang pagpalabas niya ng tao ng Israel doon, tapos sa likod nila yung mga atake ng sundalo ni Parao, sa harap nila dagat, yung Red Sea. Sa actual na pangyayari mga kapatid, hindi mo masasabi na meron kang pananampalataya na walang feeling yung akala mo mamamatay ka na. Kasi sa tindi ng ating karanasan na parang walang gagawin ng Diyos, doon pa lang niya ma-execute yung kanyang kapangyarihan. Kasi habang maganda yung pakiramdam natin, in reality, hindi talaga tayo nagtitiwala sa Diyos. Pero pag nasa medyo mabigat-bigat na yung ating kalagayan, at least tatawag na tayo ng Diyos. 1991, yung sumabog yung Pinatubo, Patrani. Yung Miyerkules, talo pa yung district fellowship sa dami ng tao sa loob ng simbahan.
Basta may mga pangyayaring malaki, lalapit yung tao sa Diyos. Dito, with the grace of God, lalapit na tayo sa Panginoon kahit wala pang matinding nangyayari. Sa magitan ng pag-aral, pagsaliksik ng mensaheng ipinagkatiwala ng Diyos sa atin yung sanctuary. So, ang tindi ng Panginoon, no? Binigay niya yung kanyang creative na pamamaraan paano niya ipaabot ang magandang balita, mensahe ng magandang balita. So, binigyan ng Panginoon ng pattern. Yan yung binasa natin kanina, Part Rafi, no? Hebrews chapter 4 verse 2. Binigay ng Diyos kay Moses yung pattern ng building ng sanctuary. Exodus chapter 25 verse 9. At doon ipinakita niya, itinuro niya na lahat ng mga serbisyo doon sa magitan ng pangangasiwa ng mga saserdote, yung kung paano yung step by step gagawin ng Diyos ang kaligtasan. At pag tinanggap ng mga tao ito, doon nila maintindihan, maranasan ang kaligtasan na binigay ng Panginoon sa kanila. Yun ang preaching ng gospel sa Old Testament. So lahat ng mga nakaugnay doon sa sanctuary, mula sa mga furnitures, patungo sa mga gagawin, mga serbisyo na gagawin ng saserdote, ito ay magbibigay ng picture or illustration ng God's plan of salvation, GPS, from beginning to end. Galingan ng Panginoon, ano, meron siyang GPS. Hindi yan. Alam mo yung GPS sa kotse, pag naliligaw ka, magre-recalculate siya, recalculating. Hindi problema ang GPS, ano? Problema yung driver. Pero pag nandyan yung GPS, sasabihin talaga sa driver, recalculating. Hindi lang driver ang makakarinig niyan, kasama yung pasahero. Depende kung may pasahero ka o ikaw mag-isa. Pero ito nga yung GPS ng Panginoon. Yung sanctuary message is God's GPS. Mula sa umpisa hanggang sa patutunguhan natin, yun ang GPS ng Panginoon. God's plan of salvation. Okay? Ngayon, by the grace of God, hindi tayo nagkiklaim na tayo lang nakakaunawa. Ang ginagawa natin sa gawain ito, sa ministry natin ito, discover power of God's grace. Kung ano yung liwanag na ibinigay ni Lord at pinagkatiwala sa atin, binabahagi din natin. Pero hindi tayo nagkiklaim na tayo lang yung tama. Ano? Kasi ang Banal na Espiritu, iisang katotohanan ang dadalhin niya sa kanyang mga anak, sa kanyang bayan, mula sa church, papunta sa community, and all over the world. So, kung ito ay maunawaan natin ng tama, mula sa mga seremonyas doon, hinihahanda ng Panginoon ang kanyang bayan, yung Israel, upang tanggapin ang darating na manunubos, tagapagligtas at Mesaya na ang ating Panginoong Hesus. Yun ang binigay niya sa mga Israelites upang maihanda sila pagdating ng mga henerasyon nila yung darating, para tanggapin yung darating na kanilang manunubos, tagapagligtas. Ngayon, ang malungkot mga kapatid, dito sa mga furnitures, sa mga services, lahat ng mga gawain doon, binigyan nila ng pag-unawa na by doing so, doon sila maliligtas. Yung sinasabing susundin mo yung utos ng Diyos. So doon nagkaroon ng matinding kalungkutan. It became intrinsically significant sa kanila. Yung mga panlabas lang na anyo, mga panlabas na mga serbisyo, kahit walang transform. Yun din mga kapatid, sa survey, hindi to galing sa atin, no? Sa survey, marami tayong nababaptized. Praise the Lord for that when it comes to numbers. Pero yung nagiging resulta, mas marami yung nagiging liabilities sa loob ng church kaysa nagiging asset. Pero ipa sa Diyos pa rin natin yan. Huwag tayong ma-discourage dyan. Pero yan lang yung sa survey. Mas maraming nagiging pasanin kaysa nagiging manggagawa. Mas malungkot pa nga mas maraming backsliders. No? So yun ang nangyari sa mga Israelites. Yung kanilang gawain panlabas na anyo, yung mga pag-participate sa mga
mga services, mga rituals, inisip nila na by doing so, may pabor sila na ginagawa para sa Diyos. So may utang ngayon ang Diyos sa kanila. Kaya hindi pwedeng dire-diretso ang mensaheng ito. Kailangan himay-himayin natin. So mga kapatid, ang katotohanan ng mensahe ng sanctuary, sa karamihan, nagkaroon ng hindi tamang pag-unawa. So ang nangyari, pagdating ni Jesus bilang katotohanan ng sanctuaryo, kung anong mga ginagawa doon sa sanctuaryo, ito yung magiging activities ni Jesus para sa kaligtasan. Pagdating ni Jesus bilang katotohanan ng sanctuaryo, ang kanyang misyon, gawain upang sa kaligtasan ng kanyang bayan ay tinanggihan. It was rejected, not as an individual, but as a nation. Yun ang naging malungkot. So tayo mga kapatid ngayon, bilang Seventh-day Adventist na pinagkatiwalaan ng mensaheng ito, anong ginagawa natin sa mensaheng ito? Sasabihin natin, kasi hindi namin masyado maunawaan. So, by the grace of God, pag may chance kayo, reviewin ninyo ito, i-check up nyo sa Bible, kung ano ba talaga ito. Yung aklat ni John, marami siyang mga sanctuary terminologies pag introduce na kay Jesus. Behold, the Lamb of God which taketh away the sin of the world. The Lamb of God. Sino yun? Si Jesus. Si Jesus, inintroduce niya yung kanyang sarili, I am the bread of life. I am the light of the world. So, puro sanctuary terminologies ang ginagamit ni Jesus. Kaya pag binasa natin yung New Testament at gumamit ng sanctuary message, at sasabihin natin, wala na yung Old Testament, hindi talaga natin makikilala si Jesus as yung sa Sabbath school natin, mga a month ago, knowing God. How do we know God? Ito, sanctuary message. Ngayon, gusto nyo makilala ang Diyos sa magitan ng tulong ng lesser light, basahin nyo yung aklat ng The Desire of Ages. Nandun yun. So mga kapatid, sa buong Christianity, maraming naniniwala na wala ng kahulugan, wala ng bisa ang pag-aaral dito sa sanctuary na binigay ng Panginoon noon kay Moises. So hindi na sila nag-aaral dyan, puro lang mention kay Jesus. Pero ang reality, hindi ko alam kung meron tayong pakiramdam na ganito. Yung, halimbawa, sinasabi natin na iniingatan natin yung kautusan ng Diyos at yung Sabat. Sa totoo niyan, meron tayong feeling kasi sin is a deceiver dito sa loob natin na nananahan. Meron tayong feeling na parang alam na natin yung buong Bible. Kaya hindi na tayo masyado nag-i-spend time ng Bible. Pagbasa, pag-aral. So maraming Kristiyano na alam na namin yan. Pero yung totoo, hindi pa talaga natin alam. So ngayon, bilang mga anak ng Diyos, ini-encourage tayo ng 11 fundamental belief natin to grow. Paano mag-grow? Nagtanim ako mga kapatid ng malunggay. 2 linggo at kalahati. Tumubo na siya ngayon. Ipapakita ko sa inyo. Ha? Ayan. Ako, nahulugan na. Oh. Nakita niyo ito? Tumubo na siya. Puputulin ko dito kasi tatangkad ng tatangkad dito. Malunggay ito mga kapatid. Itatanim doon sa labas. Mamayang hapon. Kasi tumubo na siya. 3 buto tinanim ko. 2 pa lang yung tumubo. Nandun yung isa. Ngayon, yan. So, yung isang buto, pag hindi mo itinanim, hindi mo inilibing doon sa ilalim ng madilim na lupa, hindi yan tutubo. Tayo rin, pag wala tayong madilim na karanasan sa pagtanim ng salita ng Diyos, hindi tayo lalalim, hindi tayo titibay, at hindi tayo lalago. Kaya yung 11 fundamental belief natin, growing in Christ, growing in grace and in the knowledge of Jesus Christ. So mga kapatid, after all, Christ has come to fulfill the ceremonies associated with the sanctuary. Ngayon, bakit pa natin pag-aaralan kung hindi yun ay shadow, figures, kung pwede naman tayong
tumingin dun sa reality kay Jesus. Totoo yun mga kapatid. Totoo. Kaya huwag tayong ma-caught up sa problema nito kasi kumisan, pag nabasa natin sa Revelation at nakita ko yung kaba ng tipan, yung literal na kaba ng tipan ang iniisip natin eh. Yung reality ng kaba ng tipan, tinutukoy doon sa Revelation, is actually in the presence of the throne of God. Kasi yung kaba ng tipan yan, yung nandyan sa most holy place eh. So hindi natin iisipin na nandiyon yung Diyos sa kanyang trono tapos mayroong kaba ng tipan doon sa harap ng Diyos. Ano? So ngayon, if this study is to be productive, it will only become productive only be as we gain insight as to how its important aspect of the earthly sanctuary is fulfilled in Jesus Christ sa kanyang saving activity. Ano? Doon lang yan magiging effective sa atin yung message ng sanctuary. So ngayon, magpapatuloy tayo with open mind under the guidance of the Holy Spirit at meron talaga tayong bagong hangarin, maunawaan, maintindihan upang maranasan natin sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga kayamanan na nagmumula sa Bible na nagpapakita, nagbibigay ng picture, larawan, the plan of salvation through the sanctuary model. So dito tayo mga kapatid kung makita nyo ito, hindi siya rectangle siya, para siyang dalawang square. Meron dito, linagyan ko dito ng sa gitna na parang linya. Pero hindi dito sa original, wala dito sa gitna. Kaya lang para makita natin na hati siya sa eastern court sa western court. Kaya makita niyo dito sa may number 3, para siyang merong linyada na putol-putol ano. Yan, that's. So the court itself was 100 cubits long. Yung cubit yung kamay ng tao papunta doon sa siko. And 50 cubits wide. Exodus 27:9-13. Yan yung accurate na measurement, no? So the measurement of the court can be further broken down into 2 equally sized parts consisting of the eastern, and western square. Okay? Papansinin niyo mga kapatid, dito sa compass, yung entrance ay nasa ang side? Eastern side. Tinuturo na pa ng Diyos doon kasi galing sila sa Egypt. Na pagpasok ng tao dito sa sanctuary, papasok siya dito sa eastern side, meaning pag pumasok siya, nakatalikod siya sa araw. Kasi ang sun worship nila, pag sunrise, so sun worship, kung saan yung east, doon sisikat yung araw, ang tao na papasok sa sanctuary, nakatalikod sa sun worship. Nakita natin mga kapatid? Ayan. I hope nakikita natin. Napakahalaga yan. Hindi siya pwedeng basta-basta ipupwesto yung sanctuary na lugar. Yung accuracy talaga ng sanctuary furnitures and places kung saan siya nakalagay, meron din magbibigay din yan ng tamang pag-unawa sa bawat isa sa atin. So, okay? So ngayon, ang pinakamahalagang furniture or structure dito sa Eastern Square, yung altar of burnt offering, kung saan sinusunog ang lahat ng mga handog. Ito ay nagpapakita dito sa pinakagitna mismo ng Eastern Square. Yan ang nagre-represent ng cross ni Jesus. So actually, itong Eastern Square, ito yung earthly ministry ni Jesus. Yung kanyang pagkabuhay, pamumuhay, kamatayan, at pagkabuhay na mag-uli. Kaya ito yung tinutukoy dito sa bronze laver na may tubig. Automatic, ang turo natin dito, baptism kagad eh. Ewan ko Part Rafi, narinig nyo na itong sanctuary message na may nagturo na itong bronze laver represents the resurrection of Jesus Christ?
Yung totoo? Halos karamihan ng presentation dyan, baptism. Karamihan. Wala. Ha? Part Rafi? Meron akong narinig, baptism. Baptism, oo. Baptism natin. Grabe ano, mula doon sa crucifixion ni Jesus Christ, papunta ka doon sa baptism natin. Pero never pa sa mga presentation na naririnig ko na nagsabi dito, ito yung resurrection ni Jesus Christ. So mga kapatid, kung wala pa kayong naririnig, ngayon maririnig na natin by the grace of God. Ang credit nito sa Panginoon hindi sa atin. Bronze laver, yan yung representation ng resurrection ni Jesus Christ bago siya babalik sa langit. Kaya sabi ni Jesus sa John chapter 3 verse 13, John chapter 3 verse 13, kasing halaga din yan ng verse 16, na wala pang sino mang taong umakyat sa langit maliban sa anak na bumaba sa lupa. So wala pa talagang nakakakyat sa langit. Si Jesus ang nagsabi niyan. So resurrection of Jesus Christ, bago siya aakyat ng langit. Kaya nung namatay siya, hindi siya pumunta ng langit. Okay? Nakagaya ng traditional na pag-iisip, wala kasi nagtuturo na pag ang tao ay namatay, pupunta ng langit. Kaya happy birthday Mama in heaven. Happy birthday Papa in heaven. Enjoy na kayo ng buhay, kasama nyo na ang ating Panginoon. Bakit tayo mga buhay ayaw magpakamatay para makasama din natin ang Panginoon? Anyway, so dito natin makikita, pinakasentro dito ay the altar of burnt offering. Okay. The eastern square represents the gospel, Luke chapter 2 verse 10. Pwede pabasa part Rafi, Luke chapter 2 verse 10. At part Rani, 1 Corinthians 15, 1-4. Ito yung earthly mission ni Jesus Christ mula sa kanyang pagkabuhay, kamatayan, at pagkabuhay na maguli. So all eastern square services pointed to and are now completed as historical facts nangyari doon kay Jesus Christ around 2,000 years ago. Ready ka na, part Rafi? Luke chapter Yes. 10, 2 verse 10. Ito yung kapanganakan ni Jesus. Go ahead. Lucas Kapitulo 2, ang talata ay 10. Sabi rito, kaya't sinabi sa kanila ng mga anghel, huwag kayong matakot, sapagkat narito, dala ko sa inyo ang magandang balita ng malaking kagalakan para sa buong bayan. Wow. Para kanino yung malaking kagalakan ng magandang balita? Para sa buong bayan. Sa English Inclusive. yan, for all the people. Pero wala pa naman Philippines noon, nung time na yan. So, yung kapanganakan ni Jesus, good news na kaagad yan sa lahat ng tao. Ano yung good news mula sa kanyang kapanganakan, pamumuhay, pagkabuhay na maguli? Pwede po, part Rani, 1 Corinthians 15, 1-4. 1 Corinthians 15, 1-4. Ngayon mga kapatid, pinaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo na inyo nang tinanggap na siya naman ninyong pinaninindigan. Verse 2. Nasa pamagitan nito kayo ay ligtas kung matatag ninyo itong panghahawakan. Malibang kayo'y sumampalataya ng walang kabuluhan. Verse 3. Yeah. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin ding tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. At siya inilibing at muling binuhay na ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Kita nyo? Sabi ni Pablo, yung kanyang tinanggap. So, ang pwede lang pala natin maibigay, kung ano yung meron tayong tinanggap. Anong tinanggap ni Pablo? Na si Kristo ay nabuhay, namatay, inilibing, at nabuhay na maguli. Saan galing yan? Sang-ayon sa nasusulat scripture. Ano yung scripture na nasusulat tungkol sa pagkabuhay, kamatayan, pagkalibing, at pagkabuhay na maguli? Doon sa sanctuary message. Kita natin mga kapatid. So his mission, pagdating ni Jesus dito as reality ng kaligtasan natin ng sanctuary, the sentence of condemnation for the human race was changed
to a verdict of justification. Part Rapi, Romans chapter 5, 16 and 18. Ikaw naman, Part Rani, pa-prepare ng Hebrews 9:12. Yan, Aklat ng Roma, Kapitulo 5, ang talata ay 16 at 18. Sabit Oh. sa 16. At ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng ibinunga ng pagkakasala ng isang tao. Mm. Sapagkat ang kahatulan na dumating na kasunod ng pagkakasala ng isa ay nagbunga ng paghatol. Subalit ang kaloob na walang bayad na kasunod ng maraming pagsuway ay Mm. nagbunga ng pag-aaring ganap. Wow. Verse 18. 18. Kaya't kung paanong sa pamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang kahatulan sa lahat ng mga tao. Wow. Gayon din naman sa pamagitan ng isang matuwid na gawa ay dumating sa lahat ng mga tao ang pag-aaring ganap at buhay. Amen. So mga kapatid, thank you, Part Rafi. Part Rani, handa mo yung Hebrews 9:12, no? Itong mga karanasan natin, lahat ng senses natin, sense of feeling, smell, hearing, seeing, lahat ng nararanasan natin, puro kahirapan dito sa sanlibutan, bunga at resulta ito ng kasalanan ng isang tao. At tanggapin natin, mga kapatid, hindi lang ito hirap sa buhay ang dala nito, kung hindi tunay na kamatayan. Walang exempted dito, kaya yung iniisip natin kung minsan parang tayo lang, bakit? Parang ako lang yata nakakaranas nito. Oh. Yung iba parang ang ganda ng buhay nila. Lahat tayong mga kapatid, meron tayong groaning para tayong babae na malapit na mga anak. Yung ganong kasakit yung dinadanas natin. Pero sa kabila nito kay Kristo, anong dumating sa lahat ng tao? Pag-aaring ganap tungo sa buhay na walang hanggan. So mga kapatid, pag marinig natin yung mga preaching na si Jesus, yung ginawa ni Jesus ay provision lamang. Ang ibig sabihin ng provision, parang may ginawa siyang bahagi, tapos, na maganda para sa atin, tapos, may i-contribute tayo. So, yung ginawa ng Diyos kay Kristo sa atin, hindi yun provision. Yun ay buo. At kanya nang nagampanan, He actually obtained eternal redemption. Patroni, pa rin pabasa ng Hebrews 9:12 para hindi natin i-preach na yung ginawa ni Kristo ay bahagi lang yon. So mayroon din tayong gagawin. So ang mangyayari niyan, nagkaroon tayo ng partnership sa salvation, may utang sa atin ang Diyos. Kaya hindi tama yung Christ or God give us a provision of salvation. Hindi yon. Patroni, Hebrews chapter 9 verse 12. Hebrews chapter 9 verse 12. At hindi rin naman sa pamagitan ng dugo ng mga kambing at mga bulong baka, kundi sa pamagitan ng kanyang sariling dugo ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal na kinakamtan ng walang hanggang katubusan. Oh. Kinamtan. He obtained. Okay? He obtained. He did not make just a provision, but He obtained eternal redemption. Sana maunawaan natin ito, mga kapatid, para hindi na magpabalik-balik yung ating pagduda kung meron tayong kaligtasan o hindi. Yung kaligtasan natin, mga kapatid, yung assurance of salvation, wala talaga sa sarili natin. O kung ano man ginagawa natin para sa mga tao. Tanggapin natin to kasi parang matapang sa mata sa mga tao yung ating salamin. Okay ba yung ano natin? So ngayon, napakahalaga na ating talagang maunawaan ito. Dating tayo sa Western Square, itong Western Square, dalawang compartment yan. Dalawang dako. Tinatawag na holy place and most holy place. Ngayon, wala siyang physical barrier dito sa gitna, ano? Dinagyan lang para makita natin yung two squares. Yung yung outer veil dito sa number 3, yan yung naghati ng western saka eastern square. Kaya huwag tayong malito dito sa holy place saka most holy place. Nahahati din yan ng isang tabing. Okay? So, ito yung daan papunta itong number 3, daan yan ang papunta ng holy place. Itong number 7, papunta yan sa most holy place.
Okay, so Western Square, furnishing and services have their fulfillment in Jesus Christ. Yan yung ginagawa ni Jesus ngayon doon sa langit bilang makalangit o mataas na saserdote mula nang siya ay umakyat. So our high priest is making real into our experience. Hindi niya dinadagdagan yung kanyang ginawa dito sa lupa sa pagliligtas sa mga tao. Kung hindi, sa magitan ng banal na espiritu, yung ginawa ni Jesus dito sa lupa, nagiging katotohanan sa ating experience na tayo ay iniligtas, pinatawad, pinapabanal, pinapawalang sala, nagiging reality sa atin. Ngayon, papasok si Satanas. Kaya pagkatapos nitong sanctuary, ang topic naman natin, investigative judgment. Na kung saan maraming takot na mananampalataya, pero takot sa judgment. So, ito gagawin ni Jesus sa magitan ng banal na espiritu, yung ginawa niya magiging tunay na karanasan ng mananampalataya dito sa lupa. So, what God has done for us in His earthly history, His earthly mission, magiging katotohanan na sa atin. Okay? Kung meron kayong mga tanong o hindi maliwanag, pakisulat nyo dyan sa inyong mga kapatid. Maging honest tayo, pag hindi talaga natin maunawaan, pakisulat nyo dyan, tanong natin hanggang patuloy natin pag-aralan para kung meron kayong tanong, masagot natin next time o sa ngayon, depende sa atin. So dito tayo magtatapos dito sa 3 tabing na ito ngayon. Bago natin tapusin ito. Ang bilis naman ng oras pag ito yung topic natin. Bartrani, no? Bartrapi, parang kala ko introduction lang, 30 minutes o 20 minutes. So ngayon, meron tayong 3 papasukin na mga tabing dito sa tabernakulo. 3 entrances in the tabernacle arrangement. Una, ito yung tabing dito sa courtyard. Hindi yan hinahatak pagilid ha. Diyan ay bubuhatin. Yung binanggit ko kanina, bubuhatin mo. Yuyuko ka talaga doon sa loob. So gate to the outer court, Exodus 27:16-19. Pangalawa, ang tawag ng Bible, dati gate tapos pinto na. Kasi gate sa malawakan yan, di ba? Hindi naman pwedeng pinto doon sa labas. Gate talagang tawag doon. Pagpasok mo sa gate, papasok na naman yung door. Ang papasok lang doon sa holy place, mga saserdote. Okay? Pangatlo, doon sa in between holy place and most holy place, tabing naman nakalagay doon, the veil to the most holy place. Okay? So ito yung ating 3 karanasan pag tinanggap natin ang kaligtasan na ginawa ng Diyos sa atin. 3 proseso ito. Ano? The gate, the door, and the veil. Yung gate na yan, si Jesus yung ating entrance talaga ng kaligtasan. Jesus is our entry saan? Justification, sanctification, and glorification. So Jesus Christ, through justification, the gate into the court, sanctification, the door to the holy place. Kaya ang tawag nitong sanctification sa ating karanasan, pagpapakasakdal o pagiging, anong tawag niyan, Patrapi, yung sanctification? Pagpapakabanal. Papakabanal, oo. Gawain din ito ng banal na espiritu sa atin. Paano natin malaman na gumagawa ang Diyos sa atin ng pagpapakabanal, pagpapakasakdal? Anong tanda ng Diyos? Yung Sabat. Okay? Kaya nakakonect ito lahat eh. Ngayon, sa graduation natin, pagdating ni Jesus, papasok tayo sa tabing. Ang tabing ito ay nahati na ngayon nung sa kamatayan ni Kristo. Meron na tayo ngayong direct access into the most holy place. Ngayon, nagpe-pray tayo, Panginoon, ang mamanawing banal, lumalapit kami sa inyong banal na luklukan, sa trono ng awa, sa trono ng biyaya. Yan ang prayer natin ngayon. Pero pagdating ni Jesus, dito sa pinagpe-pray natin ngayon, doon na tayo mismo sa actual na lugar. Ang ganda. No? Excited ba kayo, Patrani? Pag dumating na yung panahon na yan? Ha? Oh. Amen. Oo. So yung pinapabasa ko kanina, Patrapi, yung sa
Ephesians chapter 2 verse 20 to 22. Dito tayo mag-e-end. Ikaw, Padrani, 1 Corinthians 3:11. Patrapi, Ephesians 2. Efeso Kapitulo 2, ang talata 20 hanggang 22. Mm. Sapagkat wala akong sinuman, ay Filipos pala. Okay. Na itinayo sa saligang nilagay ng mga apostol ng mga propeta na si Kristo Jesus ang batong panulok. Mm. Sa kanya, ang buong gusali ay nakalapat na mabuti at lumalaki tungo sa pagiging isang banal na templo sa Panginoon. 22. Na sa kanya, kayo rin ay magkasamang itinatayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Wow. Kita niyo mga Ganda. kapatid, sino yung pinagtatayuan ng gusaling ito? Jesus the cornerstone. Nung panahon kasi, lahat ng measurement tsaka anggulo ng bahay, susukatin yan doon sa iisang bato, no? Kaya cornerstone doon sa gilid, pinaka gilid doon siya pagsukukunan ng sukat ng buong bahay. Sino nagdala nito? Sino nagtayo ng bahay ng templo ng Diyos? Mula sa mga propeta, papunta ng mga apostol. At sa buong sambahayan, tayo ngayon, kalakit tayo dito kay Kristo sa sambahayan ng Panginoon. Kaya meron tayong kanta, I'm so glad I'm a part of the family of God. So, mga kapatid, wala nang Hudyo, wala nang Hintil. Tayo lahat ay iisa-isang sambahayan ng Diyos. Okay? So, lahat ng karanasan natin ay itatayo, ang gusaling karanasan natin ay itatayo sa pundasyon ng ating Panginoon Jesus. Part Rani, pwedeng pabasa ng 1 Corinthians 3:11. 1 Korinto 3:11. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay at ito'y na si Kristo Jesus. So mga kapatid, yung saligan dyan, yung pundasyon dyan, na si Kristo Jesus, pinagsasaligan, no? Yung saligan o foundation, hindi lang siya basta Jesus, mga kapatid, bago tayo mag-end. Hindi lang siya basta Jesus, kung hindi historical Jesus by His birth, life, death, and resurrection. His miraculous birth, His perfect life, His sacrificial and victorious death, and His glorious resurrection. Yan yung pundasyon na itinayo ng Diyos para sa ating kaligtasan. Inihula ng mga propeta sa Old Testament, itinuro at naranasan ng mga apostol sa New Testament, at ngayon ay ini-enjoy natin ang message sa ating experience at pagbabahagi ng mensahe sa lahat ng ating nakakasalamuha. Pwede sa small group, sa simbahan, barkada sa church, o kung saan man tayo in-invite. So ganito kahalaga ang introduction ng mensahe ng sanctuary na pag-aaralan natin sa susunod na Huwebes. Ano? Bakit inutusan ng Diyos si Moises magtayo ng sanctuaryo doon sa ilang? So mga kapatid, Part Rafi, Part Rani, dito tayo magtatapos ngayong gabi. Naakala ko hanggang 8:30 tayo, pero palagay ko tama pa rin yung oras kasi kung wala namang nagre-relax na naman ang mga tao ngayon, makikinig sila, tapos na sila naghapunan, so i-enjoy natin yung salita ng Diyos. Part Rani, Part Rafi, balik sa'yo. Dito tayo nagtatapos ng ating pag-aaral ngayong gabi. Ang papapala ng Diyos ang sumaatin lahat. Part Rafi? Thank you, Part. Isang napakagandang paglalahad ng paksa na kung saan nakita natin dito yung napakagandang larawan ng pagliligtas ng Panginoon. At natutunan natin na iisa ang paraan ng pagligtas ng Panginoon mula Old Testament, New Testament hanggang sa panahon natin sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya walang dahilan para tayo ay mawaglit
Ang kadahilanan lang para tayo mawaglit kung ito ay ating ire-reject, itong mensaheng ito, itong alok ng kaligtasan na ito na ipinagkakalutsat ng Panginoon sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo. Kaya thank you, Part, sa isang napakagandang topic. I-send mo sa akin yung PowerPoint na yan para ma-review ko. Part Ronnie. Ayan, thank you for Rafi. At napakalinaw yung ating napakinggan, narinig na mensahe sa gabing ito. At tunay mga kapatid, ayon po sa sinabi kanina, doon po sa mga talatang binanggit, especially po yung Psalm chapter 77 verses 13 and 15 mga kapatid, na ang daan ng pagtubos ay nasa sanctuaryo. Kaya kung atin pong pag-aaralan mga kapatid, ang sanctuaryo, ito ang daan ng kaligtasan na siyang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin upang ating mas lubos na maunawaan ang kaligtasan na ibinigay niya sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Walang ibang daan mga kapatid, walang ibang pundasyon na ipinagkaloob ang Diyos, tanging-tangi ang ating Panginoong Jesucristo. Yan ang part. Wow, thank you. Thank you, Part Ronnie, sa isang napakagandang insight dito sa ating lesson ngayon. Okay, balik uli kay Pastor Epi yung panahon para sa concluding part at saka sa kanyang panalangin. Amen. So mga kapatid, by the grace of God, tanggapin na natin at patuloy natin pag-aralan ang mensahe ng sanctuary, the everlasting gospel, Jesus Christ. Full and complete, blessed assurance meron tayo sa Panginoon. Kaya Amen. sa pagtatapos mga kapatid, aking inaanyayahan tayo manalangin. At idalangin natin, pag meron kayong mga prayer request, wala naman nakasulat dito, alam na ng Diyos yung pangangailangan. So, tayo manalangin mga kapatid. Ama naming Diyos, banal, makapangyarihan sa lahat, kami ay lumalapit sa inyong banal na luklukan, sa pangalan ng Panginoon Hesus, at alam namin na ito ay sa pamamagitan ng pag-udyok ng banal na Espiritu. Kami ay nagpupuri, nagpapasalamat, nagsasamba sa inyong dakilang pangalan. Sa mensahe ng kaligtasan na inyong pinakaloob kahit pa man doon sa lumang tipan. At ito ay natupad sa pamamagitan ng banal na kasaysayan ng Panginoon Hesus, at ngayon ay naging mensahe na naging totoo sa aming karanasan ngayon. Aking dinadalangin na ang mensaheng ito na inyong pinagkatiwala sa bawat isa sa amin bilang iglesia ay maibalik, bigyan ng halaga, pansin, patuloy pag-aralan upang sa magitan ng gabay ng banal na Espiritu, ito ay maunawaan ng tama, maranasan ng tama, at magiging tunay na patotoo dahil tama ang nagiging karanasan ng bawat isa sa amin. Yes. Tulungan kayo, Panginoon, na maibalik ito habang ito ay inyong ibinalik na mensahe pagkatapos ng the great disappointment, ang inyong little flock na itinayo na kung saan nandun ang inyong mga lingkod. Ibinalik ang mensaheng ito. Tulungan kami, Panginoon, na bigyang kahalagahan, paglaanan ng oras upang sa aming mga kanya-kanya mga iglesia ay maibalik ang mensaheng ito, maunawaan, maranasan, at maging patotoo sa lahat ng aming mga kasalamuha. Sa gabing ito, aking dadalangin yung mga anak sa kanilang mga pangailangan, mga kahilingan, at kung anuman ang kanilang mga silent prayer request. Aming tinatanggap, Panginoon, na ito ay inyong dininig, sinagot, at aming mararanasan na kami ay nananalangin, sumasamba sa Diyos na makapangyarihan, Diyos na nagmamahal, at Diyos na laging oo ang sagot sa aming panalangin. Kaya sa gabing ito, kami ay pansamantalang maghiwa-hiwalay. Ang inyong patuloy na pag-ibig, pag-iingat, biyaya ng aming Panginoon Hesus, patuloy na paggabay at pananahan ng banal na Espiritu, ang siyang aming maranasan hanggang kami ay patuloy na mag-aaral. Ihanda ang aming mga sarili sa pagsalubong sa inyong maluwalhating pagdating. At habang kami naghahanda, kami rin ay nagbabahagi sa katatapos ng inyong banal na gawain
sa inyong bukirin. Kaya salamat, Panginoon, sa pagtugon sa aming panalangin, sa pagpatawad sa aming mga kasalanan, katiyakan ng aming kaligtasan. Pagpalain si Part Rani, Part Rafi, Part Melvin, at ganun din ang inyong anak, na partner din namin, si Rico, ang gabay, pagpapala sa kanilang mga pamilya, ang kanilang maranasan. Dinadalangin namin si Sister Mercy, pinapasalamatan namin kayo at si Partrani sa kanyang birthday ni Sister Mercy, patuloy na siya ay lumago sa biyaya at karunungan ng Panginoon Jesus. Marami pa kaming inihiling at sasabihin, Panginoon, ngunit patuloy mangyari inyong kalooban. Itong aming dalangin sa matamis sa pangalan ng inyong bugtong na anak, aming tagapagligtas at mananakop na si Panginoon Jesus. Amen. Amen. Magandang Amen. gabi Praise dyan. the Lord, Marami. Pastor. Okay, thank you for Pastor Epi Pastor, sa pakisend isang yung ano mo sa kwan, sa ano, yung Oo. mga ano mo dyan. Isend mo yung sa ano ba, Telegram mo yun? Sa ka man Telegram, kasi? oo, Telegram. Telegram. Oh, sige. Ah. Napakaliwanag, Pastor. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh. Amen. Amen. Thank you, Part Epi. Maraming salamat din sa ating mga viewers na nakasama natin ngayon. At ganoon din sa ating mga partner dito sa Zoom, si Brother Melvin, si Part Epi, si Brother Rico sa kanyang pangangasiwa sa ating FB Live. Pangalan po ng Discover the Power of God's Grace ay aming iniiwan ang katagang we love you with the love of the Lord. God bless us. Thank you. Good evening. Lahat. Amen. Songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us we can share.